may disiplinang lagi lahat ng mamamayan. Masipag, walang kamay, laging nagtutulungan, patuloy na nagsisikap, tulad itong bayan. Bongga po, bongga po, bongga po ang bayan ko. Bongga po, bongga po, bongga po, olongga po. Di nagmamalaki sa masulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, olongga po. Bayan ko, bongga po, ang bayan ko. Bongga po, olongga po. Bongga po, ang bayan ko. Bongga po, olongga po. Bongga po, ang bayan ko. Bongga po, olongga po. Bongga po, bongga po, bongga po ang bayan ko. Bongga po, bongga po, bongga po, olongga po. Di nagmamalaki saan man sulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, olongga po. Wynn Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Wynn Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, an overnight stay for 1,000 pesos. At Wynn Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Wynn Hotel is located at number 27 18th Street, West Bahak, Olongapo City, just within the Victor Liner compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Wynn Hotel, our guests are surely winners. Avail 10% discount upon check-in at Wynn Hotel. Just present your trip ticket from Victor Liner and Bataan Transit. Looking for an ideal rest and recreation haven inside Subic Bay Freeport Zone? Search no more. All Hands Beach is the place for you. Spend fun moments with your family and friends in a relaxing atmosphere amidst the splendor of the majestic Subic Bay. All Hands Beach has well-maintained shoreline and free Wi-Fi. For beach lovers, experience the thrill of jet ski, banana boat, and bandwagon rides, as well as flyboarding, parasailing, and kayaking. All Hands Beach also offers budget rates on their room and beach tent packages. All Hands Beach is located along San Bernardino Road, Subic Bay Freeport Zone. For inquiries and reservations, you may call at landline number 047-250-2270 or mobile phone numbers 0922-826-2934, 0918-413-5251, and 0917-457-3978. It's all fun, all excitement, only at All Hands Beach.
kasaysayan ng kahapon at ngayon. Ito ang Olongapo, maunlad ang bayan ko, mahal ko ang Olongapo, yaman ng Pilipino. Bongga po, bongga po, bongga po, Olongapo. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Nandito na naman po ang Bongga po, another episode. At ako po si Robert Gonzaga, kasama ko ang aking katabi dito, si... Ako po si Janice Alop Trillo at nandito po tayo sa programang Bongga po kung saan aalamin natin ang samot-saring kaganapan dito sa loob at labas ng ating lungsod. Mga isyong lilinawin dito sa ating programang Bongga po. Yan, Janice, papag-usapan natin. Last week, pinag-usapan natin yung nangyari doon sa SM Marikit. Ang tawag ko na ngayon, SM Marikit eh. Doon sa Marikit Park, doon sa may convention center, kung saan pinagpuputol yung mga puno at sinabi nila earth ball daw yun, tapos pagkatapos putulin, ililipat sa ibang lugar. Ngayon, napag-usapan natin kung ano yung nangyari at para ma-recap lang, magkaroon lang ng recap, no? I-play natin yung video nung nangyari doon sa lugar na yun para makita lang nila. Eksena na nangyari dun sa may convention center kung saan 8 puno yung pinutol at sabi i-earth ball daw lahat yun. 7 yata ang earth ball tapos yung isa talagang putol. Yung kung nakaputi si Forester Patrick Escusay, oy, yan, medyo nakakalungkot dahil nagkaroon pa ng eksena na ganyan doon, tumaas ang tensyon ng konti. Pinampas niya to. Oo, tinamaan sa mga ulo yata, tinamaan. Pero kami naman po pumunta doon para mag-cover dahil si Kagawad Edith Piano na makakausap natin mamaya rin ay pumunta ron para mag-inspeksyon. Kaya nandoon ang mga media. So Janice, kasama natin ngayon para pag-usapan yung mga ibang aspeto nung nangyari doon. Si former city administrator Ferdy Magrata. Sir. Yes. Okay, good morning, Yan, good Robert. morning, sir. Good morning. Good morning, Janice. sir. And I'm happy of being invited again dito sa ating programang Bongga po. At happy din kami, sir, na nandito ka dahil gusto namin yung mga kausap na may dahil- sense. Yes. Siya kasi mapag-usapan ang maraming natin, kinalaman din sa lahat ng mga mapag-usapan kaganapan natin dito ng sa lungsod. mahinahon at mahihusay. Mahinahon tayo, sir, ha? Walang pukpukan ng water container. Alright? Kasi pwede naman yun, di ba? We can agree to disagree without being disagreeable. Oo, tama yun. Pwede naman yun eh. Dapat sana ganon ang approach natin dyan sa Marikit Park. Pero kung minsan nagiging emotional dahil doon sa historical attachment ng mga kalunsod natin at dahil din doon sa kanilang kagustuhan na i-preserve naman sana yung kalikasan natin dyan sa Marikit Park. Isang lugar na nga na open area dyan sa Olongapo na kung saan ay pinapakinabangan lalo ng mga kabataan pagkatapos ay for some reasons na pag-uusapan natin ngayon ay i-convert nila into commercial use. Yon. Ang malinaw lang dyan, ang proponent ng proyekto na yon is SM. The rest, ang labo na eh. Kasi hindi natin alam kung ano yung detalye ng gagawin nila dyan. Hindi rin natin alam kung ano yung time frame nung gagawin nila dyan. Hindi rin natin alam kung ano yung paano nila i-address yung mga issues na connected dyan sa project na yan. Yeah, pero alam mo, Robert, Janice, basically, ang isang dapat nating unahing pag-usapan ay sino ba ang nagsulong ng programang yan, ng proyektong SM Marikit Park. No? Dahil kapag maririnig mo yung mga salita ng ibang tao, lalo-lalo na yung mga city officials ng Olongapo ngayon, sinasabi nila na yan daw ay
nangyari noong panahon ni Mayor Bong Gordon. Yon. Totoo po ba yun, sir? That is exactly, that's a big lie. No? Dahil dito, kaya nga pinapakalat natin sa mga kalunsod natin sa Olongapo para maliwanagan nila yung katotohanan. Ano ba yung dala mo, sir? Na ito ay CP ng Resolution number 158, Series of 2014, at nakalagay dito excerpts from the meeting of the regular session of the Sangguniang Panlunsod on November 12, 2014. Resolution number 158. Babasahin ko Sige po. A resolution confirming the notice of award granting to SM Prime Holding Corporation for the long-term lease and development of the KBG complex, also known as Olongapo Civic Center Complex, in connection with the unsolicited proposal submitted to the City Government of Olongapo. So ay dito ay pinagtitibay ng Sangguniang Panlunsod yung kontrata na kung saan ay magkakaroon ng long lease. How long it is? It's 50 years. 50 years? Oo, para nasa ganon ay maglagay sila, i-develop nila doon sa tinatawag na Olongapo Civic Center Complex, kasama dyan yung Marikit Park para paglagyan ng isa pang SM Mall. At ito ay nilagdaan, pinirmahan ni Ginoong Roland Paulino at inaprubahan ng lahat ng members ng Sangguniang Panlunsod except Kagawad Marsan and Kagawad Piano. Alright, so hindi po totoo, walang katotohanan at isa na namang sinasabi nating panlilin lang sa taong bayan, yung sinasabi nila na yung SM Marikit Park ay inaprubahan noong panahon ni Mayor Gordon. So malinaw po. Malinaw dito yan. sa mga At document. dito sa likod ng ipinapakalat nating mga polyetos, dito, headline, Subic Bay News, December 21, 27, 2014. New 3 billion SM Mall Complex to rise in Olongapo. At nakalarawan na ang naglalagda dito, ang pumipirma, si Ginoong Roland Paulino, in his capacity as current City Mayor of Olongapo, at doon sa likuran ay yung mga members ng Sangguniang Panlunsod. Yan. So, Malinaw naman. Ilatag natin yung katotohanan na huwag nating linlangin yung taong bayan hinggil dito sa issue ng Marikit Park SM Complex sapagkat yan po ang katotohanan. Ang nag-approve ng resolution, ang lumagda ng kontrata with SM ay itong pamunuan ni Ginoong Roland Paulino. Ayun ang saya-saya nila. Nagtatawa na pa sila habang pumipirma. Di ba? Saya, di ba? Oh, bakit pinagkakaila? Ay, Kasi ganito yan. Merry Christmas yan. Kay Gawad Ferdy, palagay ko kaya rin merong confusion sa isip ng maraming tao. Kasi nung dumating ang SM sa Olongapo, si Mayor Bong Gordon ang mayor ng syudad. Totoo naman yan. Si Mayor Gordon ang nagdala ng SM dito. Kaya tayo nagkaroon ng SM City. Yung unang SM City. Kaya yung small natin, naging large. Small Small yung tawag natin dun sa maliit na mall dati doon. Naging large. Tapos, para lang luminaw, nagsalita naman na rin si Mayor Gordon. Ang sabi niya, nagbigay sa kanya ng unsolicited. Ang ibig sabihin po ng unsolicited, hindi siya yung humingi. Yung SM lang ang nagbigay ng proposal sa kanya para i-develop yung area doon sa Marikit para sa sarili nilang negosyo uli. Pero ang sinabi niya doon, sa statement niya, ang daming mga issue daw kasi dapat na pag-usapan muna at ayusin dahil ang daming yung youth, dahil yung Gordon College nandun, paano na sila? Yung kasaysayan ng Olongapo, tapos yung impact sa mga maliliit na negosyo. Lahat yun, pinag-isipan muna at hindi natuloy yung kaya hindi nagkaroon ng agreement. Alright. Yung sinasabi mo, Rob, that was way back in 2009. Mayor pa si Mayor Bong noon. Tama yun, no? Nagkaroon ng unsolicited proposal yung SM para maglagay ng panibagong SM dyan sa may Marikit Park. Ngayon, yung proposal na yon ay isinantabi ni Mayor Bong. Walang nangyari doon sa proposal. Kumbaga sa isang manliligaw, Janice, nanligaw sa'yo. Alright? Pero hindi mo sinagot. Bokya. Dahil una-una, yung nanliligaw, babaero. Yung nanliligaw, lasinggero.
Maraming problema. Sa tingin mo, hindi maganda. Ganon din ang ginawa dyan na pag-aaral ni Mayor Bong. Kaya 2009 hanggang matapos yung kanyang termino noong 2013, walang ginawa ang administrasyon ni Mayor Bong because of the various ramifications that are involved with regards to the unsolicited proposal of SM. Kayo po yung city administrator at that time. Yes, Sir, I am. ano bang nakita niyong mga issue dyan na lumabas doon sa pag-a-analyze niyo dyan? Unang-una kasi, kung titingin mo yung original ano tawag dito, yung title, OCT, Certificate of Title, yan ay public area. Alright? That is a public area. At it is exclusively intended for public use, hindi commercial use. Ngayon, kung gagamitin mo yung isang area na nakakategorize, classify as public area, dapat baguhin nila. Baguhin nila muna yung patent, baguhin nila yung tinatawag nating title. Hindi nangyari yun. Pangalawa, kaya isinantabihan, ano ba ang mangyayari doon sa mga mag-aaral natin sa Gordon College? Those are things which are considered more important than the commercial benefits that shall be derived by the city. Second, yung historical perspective. Kasi noong araw pa man, yung Marikit Park, JC Playground pa noong araw yan. Yung Convention Center, dati-rati, alam natin, Philamute Center. Nandoon yung historical attachment. And alam naman natin si Mayor Bong, na this is a guy who gives premium to historical premise. Talagang isinasa loob niya yung kasaysayan ng Olongapo. Kaya palagay ko, yun ay ilan sa mga rason kung bakit isinantabi ng administrasyon ni Mayor Bong yung unsolicited proposal ng SM para magtayo diyan sa may Marikit Park Complex. At saka, Janice, naalala ko lang, maski si former Senator Gordon, nagsalita na tungkol dyan. At ang sabi niya, siya mismo ayaw dyan sa proyekto na yan. Siguro, isang malaking rason yun kung bakit hindi natuloy yan. Dahil lang sinasabi niya, importante yung kasaysayan ng Olongapo, importante na merong public space ang Olongapo. Alright. Kasi nga naman, bakit mo ibibenta o bakit mo ipapa-lease yung isang lugar para sa publiko kung marami namang mga private areas dito na pwedeng bilhin? Ang nakikita ko lang dyan, kaya yun ang pinunteriya na lugar, kasi ang kausap mo isa lang, yung syudad. Pag pumunta ka sa iba, ang dami mong kausap, ang dami mong magiging issue. Dito isa lang. At yun na nga, mabilis, madaling kausap. Ako, masasabi ko lang talaga dyan is Madaling we kausap should guard our historical areas because that's part of our identity as Olongapeñans, diba? Tama, Janice. Dahil pag halimbawa, puro korporasyon na yung nakapaligid sa atin, di wala na tayong identity. Ano tayo? Parang yung sa Detroit, yung Motor City. Yeah. Di ba? Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan na Kagawad Ferdy. Magbe-break lang tayo ng konti. Pagbalik natin, kasama na natin si Kagawad Edic Piano. Kasi, isang importante dito, malaman natin, himayin natin yung kontrata mismo. Diba, Janice? Siguro tanungin natin si Kagawad Ed dahil isa sa dalawa yung hindi lumagda sa resolution. Ang isa dyan, si Edic Piano. Kaya siguro matatanong natin, ano ba, in their own perspective and that of Kagawad Marsan, ano ba yung kanilang opposition? Why they haven't approved resolution, itong resolution 158 na ito? Bakit yung iba, madaling kausap, silang dalawa, hindi? Parang, ano ba? Ano ba yan? Mainit na naman ang usapan natin ngayong umaga. Progreso yan? Bakit ganyan, ha? Sige, balikan natin yan, Janice. Magbabalik po ang programang Bongga Po. Yan. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager
or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside GGM, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yes, we are back again at mainit na naman ang ating mga pag-uusapan ngayong umagang ito. Yes, we are back. At nga po, pinapag-usapan natin ngayon yung Marikit Park at yung mangyayari dyan sa may Marikit Park, ha? Bago tayo magsimula, i-welcome muna natin, kasama natin si Kagawad Edic Piano, ha? Yes, good sir. morning, Robert. Good morning, Janice. At Yes, sir. magandang umaga po sa lahat ng tagapanood ng Bongga po dito sa STV. Kanina po, plinay namin yung nangyari dun sa may Marikit Park nung isang araw. Nung isang linggo pala. Okay. Yung, unfortunately, nagkaroon ng tensyon dahil nag-i-inspect lang naman kayo tapos parang pinapaalis pa kayo dun sa lugar. Oo nga eh. Oo nga eh. Elected official yan, Janice. Bakit mo pinapaalis? Ang equivalent yan, lahat ng bumoto sa kanya. Ha? May mandato yan ng bayan para tingnan kung ano yung mabuti at hindi para sa Olongapo. Tapos papaalisin mo. Ano ka? Yes, dati rin kasi akong chairman ng Committee on Environment and Yun. Urban Planning. So talagang nakatutok din tayo dyan, no? Kaya nung pumasok tayo doon sa fence area at nakita natin doon sa loob si Patoy Escusa, si Patrick, Forester Patrick Escusa, na alam natin na nagtatrabaho sa Ecology Department ng SBMA, tinanong natin siya anong ginagawa niya doon at kung meron ba siyang papel na authority, no, na magbantay o mga siwa doon sa pagpuputol ng mga puno. So nung hinihingan ko siya ng papel, ang sabi niya, do I have to show it to you? So medyo nagpanting ang ating tenga at talagang nauwi na sa sigawan. Napaka-ironic kasi nun. Isang SBMA officer, pinapaalis ang isang Olongapo City elected official sa Olongapo. Di ba? Ano ba yan? Kaya nga doon na nagsimula talaga yung away at ayun, hindi naman niya binigay yung authority supposedly. Kaya mamaya i-question ko rin sa session namin sa Saguniang Panglunsod kung binigyan ba ng authority ng city government si Forester Patrick Escusa para mamahala doon sa pagputol ng mga puno sa Marikit Complex. Yan. Kay Gawad Edic, nakita ko meron kang mga dalang dokumento. Pero gusto muna sana kitang tanungin dito sa dokumento na nasa harapan ko. Ito sulat ng Commission on Audit kay Mr. Roland Paulino, City Mayor of Olongapo. Tungkol dun sa yung mga structures na nandun. Sabi niya, ano bang balak niyong gawin dito sa structures na to? Yung convention center na nagkakahalaga ng 67.42 million. Olongapo City Museum, 10.47 million. Gordon College, CDRRMO Office, College of Education Building, Admin Building, pati Red Cross Building. Nandun. Anong gagawin nyo dyan? At meron pa naman siyang halaga. Bakit parang gusto nyo ng... Ang intention is gibain para dun sa
project. Ano nga ba? Meron na bang sinagot yan? Actually, ang pagkakaalam ko meron na, pero wala pa kasing kopya ang Sangguniang Panglungsod ng Olongapo doon sa sagot nila. So mamaya din hihingian natin sila ng kopya, lalong-lalo na yung mga proponent nito, yung mga konsehal na nagsulong ng pagrerenta ng ating Olongapo Civic Center. So hihingaan natin sila ng sagot kung ano yung sinagot nila dyan sa COA, kasi napaka-importante, napakahalagang letter yan, no? Mula sa COA na nagsasabing bakit serviceable pa yung lugar, gigibain nyo na yung mga structures doon. At saka, nakita ko rin, Kagawad Edic, dala mo yung parang, ano ba yan, kontrata ng SM. Meron tayong dalang kontrata dito at meron tayong dala yung pinaka-timeline, no? Yung mga nangyari, yung mga inaprubahang mga resolution at ordinance hanggang sa humantong na nga dito sa pagputol ng puno diyan sa Marikit Complex. Ang tanong ko po dito, ang follow-up na question ko, halos mag-100 milyon ito eh. Anong mangyayari dito sa halaga na yan? Mabubura na lang ba yan? O babayaran ba yan ng SM? Dahil giniba para sa proyekto nila? O ano ba yan? Actually, hindi yan malinaw doon sa kontratang pinirmahan. Wala sa kontrata na pinirmahan. Wala sa between kontrata? Roland Paulino and Representative. Hindi naman barya to. Let me. Itong sulat ng COA, September 14, 2015. Alright? At yung lagdaan nila ng kontrata ay December of 2014. So madaling salita, almost 1 year from the time they signed the contract hanggang doon sa sulat ng COA. Now, ang hinihingi ng COA rito, sulat ng COA, na Commission on Audit, which is supposedly the watchdog, no, of the government, liham kay Ginoong Paulino, attention kay Maharukon, yung GSO, General Service Officer, City Accountant, at yung City Legal Officer na siya ang back chairman, tinatanong ng COA, bakit ninyo i-demolish yung properties, yung mga gusali, 8 gusali, na nagkakahalaga ng 86 million pesos, samantalang as sinasabi ng COA, yan ay serviceable pa. Pinapakinabangan pa ng mga mamamayan. Why do you have to demolish all these buildings where in fact those are still serviceable? Now, yung tanong ngayon ni Robert, yung bang 86 million worth na buildings na yan na pag-aari ng gobyerno, babayaran ba yan ng SM sa lungsod ng Olongapo? Wala po. Hindi nila babayaran sapagkat hindi nakalagay doon sa obligasyon ng SM base doon sa kontratang nilagdaan nila. Pangalawa, ililipat daw nila yung Gordon College doon sa East Tapinac o Walterac. Madaling salita, kukuha sila ng portion ng lupa doon sa East Tapinac Oval Track para paglagyan ng 7-story building na hanggang ngayon ay ni isang pako, wala pa tayo nakikita, upang ilipat doon yung Gordon College. Ang tanong, yung bang paglilipatan is the corollary cost nung land na paglalagyan ng building, babayaran ba ng SM? Hindi rin po. Madaling salita, ang sinasabi ng COA rito, mukhang injurious, mukhang hindi maganda para sa lungsod ng Olongapo na napakalaki ng puwang, napakalaking advantage yung binibigay ng syudad sa SM para maglagay ng kanilang mall diyan sa Marikit Park. Now, ang isang hindi maganda nakalagay dito sa COA letter, right? Tandaan nyo, almost 1 year. Ang sabi ng COA rito, for the record, not a single document, data, or information pertinent to any rental, sale, or any contract with SM or any party have as yet been furnished this office. Ang ibig sabihin, almost 1 year since they signed the contract, they have yet to provide the Commission on Audit any kind of document relative to the contract. All right? Pagkatapos sasabihin natin, transparency. Where is transparency there, Robert? Baka na kung halimbawang yung mismong COA ay hindi binigyan ng kopya ng dokumento related dyan sa SM contract. Hindi po ba dahil baka naman secret yung project na yan at dapat walang makaalam? Hindi ba pwede? Transparent nga. Pagkatapos tinatago mo. Pero taga lang, Kagawad. Kidding aside, ang dami kong nakita na pwedeng punahin dun sa yung mga punto na sinabi nyo. Una sa lahat, yung paglilipat ng Gordon College.
Supposing na, gumagastos, kung sino man yung gumagastos kasi hindi rin malinaw eh. Syudad ba yung gumagastos doon o SM ba gumagastos doon? Hindi malinaw eh. Kahit na may makita tayong structure na tumatayo dyan, di natin alam. Pangalawa, yung sinabi nyo, yung cost ng lupa na pinagtayuan. Ang nakikita ko naman dyan, yung cost na invisible, kasi sports complex yon. Ang ibig sabihin yan, parang nabawasan yung value ng sports complex mo dahil hindi mo na magagawang purely for sports yan. Intangibles yan. Diba? Dahil naglagay ka na ng school eh. Naglagay ka na ng school. Nasira na yung physical na property para sana sa sports complex. Samantalang, meron tayong Clara, meron tayong malalaking events, na sana, yun ang venue. Wala na tayo yan. Tapos, meron na lang yung oval, yung pinaka-oval. Yung Pero oval. katabi yun yung ilalagay yung 7-story building. Ano ba to? Barya lang ba to na hindi na bayaran? Na 86 okay na lang? million is 86 million. Ano to? Okay na lang? Ano to? Pamasko sa SM? Hindi. Ano ba to? Ang sinasabi nila walang gagastusin, Robert, ang Baliktad. sinasabi nila wala daw gagastusin ang city government sa pagtatayo ng 7-story building. Okay, siguro. Sige, granting na walang gagastusin. Pero alam mo, ang pinag-usapan namin sa sanggunian, sa deliberation, uunahin nila yung paglilipat ng Gordon College. Exactly. Bago pa lahat, bago pa putulin ng puno, bago pa yung convention center, uunahin nila yung paglilipatan ng Gordon College. Hanggang ngayon, wala pang matatapos na ang semester at magbubukas na naman ang panibagong semester, pero wala pa tayong nakikitang construction doon sa sinasabing etot. So, madi-displace po talaga yung mga estudyante natin sa Gordon College. I'm sure may gagawin silang paraan para hindi mahinto yung pag-aaral ng ating mga estudyante. Pwede The naman way- sa ilalim ng puno. The Lang, wala na nga the palang way I puno. look at it, no? Kasi si Patiscusa mismo, sinabi niya na meron silang dateline diyan. December 20. Ililipat na, ita-turn over na yung This December yung 20. December 20. ililipat na sa SM yung site. Ibig sabihin, by December 20, SM can proceed with the site development. Yun. Right? So, Including they will demolition start yan. Including demolition. Ang tanong natin ngayon dyan, ang tanong din ng mga libong mga mag-aaral ng Gordon College, sandali, isang kami lilipat. Habang dinidemolish Habang yung dinidemolish katabi yan. nila. Oo. At saka yung mga structures na Oo, nandun. sabi nga ng isang pilosopo, di lumipat kayo doon sa SM. Saan nga yung SM? Silong na Mangga. Yun Sa ang, mangga. Yun ang doon sila paglilipatan. Now, kagawad, ito lang medyo ko na ako eh. Ang tanong ni Robert kanina, susundutin ko lang yun, no? Sige, is it Sir Bernie, worth sundutin mo. worth it that we are going to demolish 86 million worth of properties? Yun. All right. Sagutin natin yan. Medyo magagambala kayo, no? Ang tanong doon is, baka naman masyadong malaki ang ibabayad ng SM sa Olongapo para na sa ganon ay ma-equalize natin yung 86 million worth na di-demolish. Baka nakakalula. Magkano ba? Ito ito ho. Sige nga, teka Ayon lang. sa kontrata Hawak ako, ito Hawak Hindi ako. ito haka-haka. Hindi. Teka lang, hawak ako. Baka malula ako eh. Ano Section magkano? 24. No. Section 2.4. Lease rentals. For and in consideration of the lease, lessee agrees to pay the lessor or SM will pay the government Ayan na. without need of express demand from lessor a fixed annual lease rate equivalent to 360 pesos per square meter per annum. Ha? 360 pesos per square meter per annum. Teka lang, baka nagkamali kayo ng pagkabasa, Sir Bernie. Hindi, ulitin ko. 360 pesos per square meter or 13,949,640 per annum. Baka Madaling naman, salita. Baka naman per buwan yan, hindi ba? Per annum, 360. So, per I-divide- annum is per year. I-divide natin yan sa 12 months. Less than 1 It is piso. 30 pesos per month per square 30 meter. pesos. Oo. 1 peso a day Oo nga. per square meter, doon ang ibabayad ng SM sa Olongapo. Sabi nga, Janice, mas mahal pa yung isang sachet ng shampoo na ginagamit mo araw-araw. Yung sachet ata, 7 pesos eh. 5 pesos, sabihin 5 na natin pesos sa per tindahan. Ito, isang per square meter, 1 peso a day. Maglalagay sila ng gadambuhalang gusali, kikita ang SM ng milyon-milyon o bilyong piso sa loob ng isang taon, then ang ibabayad sa Olongapo, 1 peso a day
per square meter. So sa mga isang buwan, mga 30 pesos, ganyan? Alam mo, At ang pinakamasakit, i-demolish yung mga cultural structures doon. Katulad ng City Museum, City Library, at iba pa. Yun yung pinakamasakit na parang hindi ko talaga matanggap. kahit And na of course, Including pinutol the na. garden. sino sabihin mo rito, College. talagang ginisa tayo sarili natin mantika dito, Robert. Okay ka lang ba, Robert? Teka lang medyo naguguluhan na ako dito sa nangyayari na to. Alam ko kung halimbawa kung ikaw ang negotiator para sa isang lugar, kung ikaw yung local government, hindi ba dapat ng trust mo, maghanap ng common ground na pareho kayong makikinabang nung proponent. Hindi yung parang binigay mo na lahat, pati sa luwal, pati lahat, pati at siya na lang ang panalo. Dahil sa ganyang kalakaran, Sir Ferdy, Sir Edic, para namang napakaaga ng Pasko. It's the gift that keeps on giving. Ha? May advance Dahil payment na yan. 50 years yan na ganyan Oo. ang bayaran. Actually, doon sa kontrata, 25 years lang muna. Pero renewable for another 25 years. So that's 50 years. 50 years yan na ganyan. Medyo pinabango lang nila yung 25, pero actually that's 50 years. Ngayon, Still, it doesn't cover the 68 million worth of infrastructure that will be demolished. Let's put that in perspective. Doon sa SBMA, doon sa Subic Freeport Zone, you'll have to pay a few dollars per square meter per month. Ha? Per I think month. it's around $13. Oh, see? $13 per square meter a month. A month. Ito, 300 piso, isang araw. Dito na tayo Okay. Dito ata sa Olongapo, Ferdy, magkano yung usual payment sa mga commercial natin? Ano lang, di hamak naman na mas mataas dyan sa 30 pesos Yes, what is the per going square meter rate? per month. alam mo, ito yan Alam mo, sir, teka lang, 1 peso, 1 peso a day per square meter. Teka lang, sir, Medyo, pagkatapos, sino bang kausap natin dito? Pulubi? Hindi, SM. SM ang kausap natin dito. Teka lang, sir, alam mo, yung mga nandyan sa palengke, nasa luma, tsaka bagong palengke, mag-isip-isip kayo kasi mas mataas pa yung binabayad nyo kesa Tama sa yun. SM. Exactly. Exacto. Diba? Ito. Ha? Yung tindahan ni Aling Bebang, mas malaki pa pala ang binabayad doon sa may-ari nung Doon ko kesa binibili yung SM. shampoo ko, ha? Nako. Kay Aling Bebang, ha? Yung nasabi ko Teka lang, Sir Ferdy. Hindi, mainit ako eh. Oh, hindi. Hold your fire. Hold your fire. Babalik tayo dyan. Janice, Yes. mamaya kasi parang umaalsa di ba? Hindi mo ba nararamdaman? Kaya kailangan Nararamdaman bumalik ko na na. tayo. Bumalik tayo. Babalik po ang Magbabalik bongga po. po. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden.
Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. O yan, nandito na naman tayo sa Bongga po. Janice, pagpatuloy natin yung usapan tungkol dun sa SM Marikit project deal ng itong administrasyon ni Mayor Roland Paulino. Kagawad, Edik, gusto ko sanang hiramin yung kontrata rin. Titingnan ko lang yung title eh. Kasi parang timeline niya na. Yung kontrata ng Dirito kay Ferdy. Ito. Ano bang title niya ito? Yung mahiwagang kontrata. Oo. Yun. Sweetheart deal between SM and Roland Paulino. Yun naman pala. Kaya pala ang tamis niyan. Sweetheart. Oo, tamis-tamis. Ano ba yan? Di ba kayo magkaka-diabetic kayo lahat, magiging diabetic kayo lahat dyan. Ang tamis. Anyway, alam mo, kaya kami tumutol talaga dyan ni Kagawad at Marsan. Bukod sa talagang public property siya, no? Alam ko na, sir. Kasi nga, magkaka-diabetic ka dyan. Sobrang tamis. Diba? Yun na nga. Talagang, disadvantageous meron to pang the city. nabanggit si Sir Ferdy. Ano yun? Iwan natin na punto kanina. Kung lang kinukompute ko lang. Kasi asset management, medyo may background tayo dyan. No? Nabanggit natin kanina na 86 million worth of properties gigibain to give way to SM. Ito, malinaw yan. Sulat ng COA yan. No? Hindi lang COA. Ito ay galing doon sa Inventory and Inspection Report of Unserviceable Property. Permado si Maharukon dyan, permado si Ginoong Paulino. So yung 86 million worth na yan, sila ang nagbigay ng presyo. Depreciated pa yan. Hindi pa yung COA pala ito, ha? No. It's not COA, it's them. GSO, permado yan ni Ginoong Roland Paulino. So 86 million. Ngayon, kung titingnan natin yung 1 peso a day per square meter na ibabayad ng SM sa Olongapo, ilang taon? Para sa ganun ay makuha lamang yung presyo ng 86 million na gigibayan. Maibalik. It will take almost 8 years. So parang nangyari dyan, 8 years na wala silang binayaran na ang city nirecoup lamang yung investment ng cost ng gusali na kanilang dinimolish. Wala pa dyan yung paggamit nila ng lupa. Wala pa dyan yung presyo ng lupa doon sa Istapinac Oval Track na di umano ay paglilipatan ng mga estudyante ng Gordon College. So, hindi na ako magtataka talaga. Pwedeng paki-focus na itong yung picture ito yung photo nung nung pagpipirmahan ng Paulino administration tsaka ng SM. Hindi niyo ba nakikita? Nakikita mo, ngiting Pasko yung mga tao dyan. Yun lang nga ang sasabihin ko. Kita mo ang tamis na mga ngiti nila, di ba? Ang tamis. Wow, man. Sweet. Sweet na sweet, di ba? Ito ay kumpara pa natin, Robert. Bola pa more. Sabihin nyo ulit na si Mayor Gordon na naman nakipagpirmahan dyan. Photoshop nyo. Ikumpara natin, Robert. Doon sa SM ngayon, merong kapirasong parte ng SM na kanilang ginagawa yung dating cavalry. Alright? Napakaliit yun. Siguro wala pang 500 square meters yung katabihan ng SM Olongapo City. Wala pang 500 square meters yun, yung cavalry. Na binili ng SM ng 71 million. Actually, ang alam ko, may demanda si Ginoong Paulino dyan dahil government property yan, no? Pero ang ginawa nila, hinukus-pokus yung mga dokumento, pagmamayari ng isang pribadong tao, binili nila ng 71 million. Yun lang kapiranggot na yan,
71 million pagkatapos itong napakalaki na lugar sa Marikit Park. Halos Diyan sa- binigay ng libre. Halos binigay ng libre. Kahit pulubi, makakabayad ng piso dyan eh. 1 peso a day. Piso a day. Oh, Oh. kayang-kaya. Ang tanong dyan. Baka naman pulubi yung SM. Yun ang tanong kanina eh. Mukhang pulubi yung SM. Ito, ano bang ilalagay nila dyan? Okay. Basa sa kontrata. Basa. Anong ilalagay Again, nila dyan? hindi ito haka-haka. Hindi haka-haka yan. Hindi. Ito Malinaw yan. Section 2.3, Required Minimum Development of Leased Premises. Ano po ba ang ilalagay ng SM dyan sa Marikit Park at yung area na Olongapo Civic Center? Nakalagay dito, mall development with minimum capacity of around 200 anchor and specific tenant business. Minimum of 200 anchor or specific tenant, if you may makapwesto. Apo, dun sa SM Olongapo, ilan yung anchor na Hindi business? ko alam kung ilan ang anchor nila dyan eh. Hindi lang natin matiyak. Pero doon, maglalagay sila 200 minimum. Mm. Ano pa? Hotel tower with minimum of 200 rooms. 200 rooms. Hotel. Alright? Buildings for call centers and other offices. And parking building and parking slot with minimum capacity. Madaling salita, yung sinasabi ko na kikitahin ay bilyon sa isang taon sa halaga na kapalit na 1 peso a day per square meter, ay nasaan ang bait? Nasaan ang bait Ang wisyo. ng mga nanunungkulan ngayon na ibibigay at binigay ng ganyang klaseng kontrata sa SM? Kaya nga gitimpas ko eh. Masasabi ko lang talaga, sa SM at saka sa Paulino Administration, Merry Christmas po sa inyo lahat. Uy, ang balita ko matagal nang nai-advance yung ano. Nakalagay dyan sa kontrata. Merong advance Meron. Nakalagay. Nag-advance naman. Meron. Basa ulit. Basa. Nag-advance pala. Meron 3 years Merry advance yun Christmas eh. doon sa advance, ha? Oo. Basa ulit. Nag-advance Kaya, naman pala. Kaya nga dito sinarado sa na, Kwan. di ba? Kahit na illegal, wala pang approval ng sangguniang panglungsod, sinarado na yung Old Bakit Hospital kagawad? Road. Importante ba yan? Mga batas lang naman yan. Ito, Ano yan? section 2.5. Labagin lahat yan. Sige, basa for Advance rental. Okay. Ano po? Ano? Upon the execution of this agreement. Yun. Alright. In-execute na. In-execute na. Nagpirmahan na. Ngitimpas ko na, di ba? Patay na yung mga Now, in-execute na. nakalagay dito, upon execution of this agreement, lessee agrees to pay lessor advance rental equivalent to 3 years of the annual lease, Wow, amounting nakakalula to naman 41,848,920. So, advance na. See, marami talaga Paubos na tayong yan ngayong 41 Bayad million na na. yan. marami Basta. tayong natututunan sa pagbabasa. Ang tamis. Alam mo, Nakakahilo pala yung kontrata na yan. natatawa tayo rito, pero this is really something which bothers the mind. Alam mo diba? kung bakit ako It natatawa, should. Sir? Alam mo kung bakit ako natatawa, Sir Ferdy? Dahil merong gobyerno na local government na kayang gawin yung ganito ng harap-harapan. Ha? Na ang tinataya lang, ang iniisip niya kasi, popular siya. Kaya, kahit na anong gawin ko, kahit gano'n na nakakatawa sa mga nag-iisip, okay lang kasi kakayanin naman ng popularity ko eh. Ilan libo lang yung mawawala sa aking butante dyan, okay lang yan. Di ba? Hindi. Ako pa rin mananalo dyan. Ganyan ang reasoning kung bakit yan ang ginagawa nyo ngayon. At saka yan din yung reasoning kung bakit kayo nagpaputol ng mga puno at hindi yung SM. Kasi ayaw na ng SM, yung mismong SM na nasunog na doon sa Baguio eh, di ba? Sunog na sunog sila sa Baguio. Pero dito, ayaw na nila, di ba? O nga naman, sino bang businessman ang gustong maka-experience ng ganon? Di na lang, yung mga willing na lang, willing naman. So Robert, malinaw na ang city government ang nagpaputol ng puno. Kasi remember, December 20 pa lang nila ito turn over sa SM, officially, itong lugar na yan. Eto, sir, hanggat hindi dumadating ang December 20, lahat ng mga nangyayari dyan ay city government. Malinaw yan, sir. Dahil yung mismong si Patrick Escusa na nandun, tinanong ko. Sabi ko, Sir Patrick, sino bang nagpapagawa na itong sinasabi mong earth balling, yung tree cutting na dito? Sabi niya, yung permittee.
Ayaw niya pang banggitin kung sino yung permittee. Tinanong ko sino yung permittee. Sabi niya si TK Balde. Sino ba si TK Balde? Oo, the head of the city planning. Sino po ba si TK Balde? Head ng city planning. planning. Si TK Architect. Balde, siya yung si Tony Carr Balde. Tony Carr. Tony Carr. Architect Tony Carr Balde. Mm. Siya yung City Planning and Development Officer Mm. ni Mayor Paulino. Ba't walang kaplano-plano to? Anong walang At alam mo kaplano-plano? si Section 2.5, Advance Rental 3 years. Ganun ba? And Robert, si Plano. TK Balde rin ang nagbigay ng sertifikasyon sa Calvary lot na hindi na kailangan ng city government yung Calvary lot kaya pwede na yung ibenta. You siya, guys. siya yung nakapirma doon. You should Na ewan be ko. looking forward to a lot of things. Ang isa pa dyan is, ano ba ang magiging social and environmental impact nitong SM? Importante na pa ito? ba yan? Importante yan. Para sa atin, mahalaga yan. Para sa mga tigalunsod ng Olongapo, mag-isip-isip tayo. No? Ganito po yan eh. Isang tabi muna natin, no? Yung 1 peso a year per square meter. Yung sinabi ko kanina na development na ilalagay ng SM dyan, that would create humongous traffic. So, ang mangyayari dyan, from end to end of Olongapo, magmula sa Caltex na Santa Rita hanggang doon sa may tulay, doon sa SM1 ngayon, traffic yan. Ang masakit niyan nga pala, dun sa area na yan, dun ka rin liliko papuntang Gordon Heights, Mabayuan, di ba? Exactly. So, ibig sabihin, gridlock dyan. Isa yan sa lugar na- sinasabi Yes. ni Senator Dick Gordon eh. It will create traffic. And Totoo. not just traffic, how about the water displacement? Isa pa yon. Kasi kung maglalagay ka ng ganitong klaseng development, tataasan mo yan by at least 1.5 meters Or more. or more. So, ang mangyayari ngayon, catch basin yan eh. Talagang binabahayang area yan eh. Pagka tinaasan mo yan, magkakaroon ng water displacement, yung tubig na dati-rate, nandiyan sa may complex na yan, bababa, it will seek its own level, pupunta yan sa Elicanyo, pupunta sa Fountain, pupunta sa De La Cruz, pupunta yan even dito sa Rizal Avenue. It will create problems with regards to flooding. And those area are nababaha already. Oo. Pero ano naman pakialam nila dyan? Basta tapos na yung deal. Kasi ang importante dyan, ang naririnig ko lang na sinasabi nila parati, ang sagot dyan, Brad, ano yan? Mga ilang libong trabaho ang ililikhain yan. Di ba? Yun Ganon parati. ang parating sagot. Pero sasagutin din natin yan mamaya. Babalik tayo dito sa Bongga po. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. Yan, no. Sige, dito na naman tayo sa bongga po. Janice, naiwanan nating tanong kanina dito sa proyekto na to. Ang number one, at wala na akong ibang naririnig na sinasabi nila kung bakit kailangan na suportahan yung proyekto na yan. Magkikreate daw kasi yan ng libo-libong trabaho. Ang narinig ko na figura is 3,000 na trabaho daw magkikreate niyan. O, sige, sagutin natin yan. 3,000 trabaho. Ano bang klase mga trabaho yan? At saka, ano bang magiging impact niyan sa syudad? Alam mo, Sigurado ba yan? Robert, O baka oo nga naman mga ano lang yan? walang kasiguraduhan yan eh. Kasi knowing SM, yung record din ng SM, pagdating sa labor,
Parang malabo. Yun na lang, ito na lang SM Olongapo dito sa atin eh. Bilangin mo dyan kung ilan talaga ang tiga Olongapo at ilan ang tigalabas ng Olongapo. Ang alam ko dyan, parang may nabasa ako na policy ng SM, 60-40 yata ang ginagawa nila. Ibig sabihin 40 galing sa ibang lugar, yung 60 galing dito sa kung saan man sila they can correct me kung mali, pero I think ganun talaga yung policy nila. So, ibig sabihin, yung sinasabi nilang libo-libo, hindi totoo na lahat ng mga taga-Olongapo mapupunta yung libo-libo na yan, ha? Oo. Pangalawa, dapat, pag mayroong narinig ko na rin yan yung sinasabi na libo-libong trabaho. Livelihood. Oo, narinig ko na yan sa Ocean 9. Narinig ko na yan sa RP Energy. Yung environmentally sensitive na mga ng mga projects, yan ang parating sinasabi. Ang ibig sabihin parating merong kapalit naman yung masisira sa inyo eh. Sisirain namin yung kalikasan nyo dyan, puputulin namin yung mga puno nyo, pero ipapalit namin trabaho. Ang tanong ko lang naman, dun sa Paulino administration, wala na ba kayong ibang paraan para mag-create ng trabaho? Oo na lang ba tayo ng oo? Kung ano sasabihin ng mga negosyante na malalaki? Susunod na lang tayo sa kanila. Dahil kung ganyan, edi imbitahin na natin pati yung RP Energy dito, pati yung kung sino-sino mga yung mineral ore dyan, nagkikreate din ng trabaho yan, di ba? Iimbitahin na natin dito sa Olongapo lahat yan. Itabi natin dyan sa City Hall. Di ba? Dati nga, Robert, di ba, nakikita natin nung Vice Mayor pa si Roland Paulino, talagang nakikita natin siya na nakikipaglaban, anti-coal plant, no? Anti-coal plant Pero ngayon, hindi na natin naririnig. Kung ito ito nakakatawa dyan. Dahil napanood ko yung video, sabi, bakit? Kung papatayin ba yan, hindi na kayo hinga? Sabi niya. Talaga ang video na yan, grabe. Ito ba yung anti na coal plant? Huy! Gising! Yung wala talagang wala talagang malasakit, wala talagang yung pagmamahal na ipinakita, masking isang porsyento man lamang doon sa mga matatandang puno, samantalang yung mga puno na yan ay part na ng ating heritage, parte na ng kasaysayan ng ating lungsod ng Olongapo, at yung ating mga lolo, yung ating mga lola ay may mga kanya-kanyang kwento na may kinalaman dyan sa puno na yan. Pagkatapos isa kang mayor, dapat ikaw ang unang-unang magpahalaga sa mga punong yan, pero hindi nakikita ng mamamayan ng Olongapo ang pagpapahalaga na yan. Kagawad. Yes. Meron ka na naman nakita, Sir Bert. Pagbabasahan na naman dyan. Nabasa ko Alam itong mo, kontrata. partida, ngayon lang nabasa ni Sir Birdie ang kontrata. Ito, Kagawad, dapat bantayan nyo ito. Bantayan ng Sangguniang Palusod. Dito sa letter F, New Civic Center Building. The new Civic Center building that shall be constructed on the Lutheran lot area and adjacent lots to be acquired by the Lizzie shall be used for the following. Yan, paglalagyan ng City Museum, library, Sidermo, at saka yung multimodal transport terminal. Alam natin na yung Lutheran lot na yan ay pag-aari ng alam ko, gobyerno yan. Pag-aari ng government yan. Ngayon, ang ibig sabihin niya, nakalagay dito, shall be acquired by the Lizzie, panibagong kita yan. Bibili na naman ng ng SM. Meron silang expropriation ordinance na ginawa. Doon sa kanilang expropriation ordinance, isinama nila yung Lutheran Center. FETCHO. Madaling salita, hindi ako magtataka kung bukas makalawa, makikita natin yung Lutheran area na yan ay malalagay na naman sa pangalan ng pribadong tao at bibili ng lessee hindi sa city government kundi sa pribadong tao. Si Prinsipe Dizon na naman yan. Prinsipe Dizon. Well, Kaya nga napaso na sila kay Prinsipe Dizon. Grabe yan. Dapat yan, bantayan natin yan. Baka ang mangyayari ay mailagay na naman sa pangalan ng private person yung Lutheran area pagkatapos bibilhin ng lessee, bibilhin ng SM not from the city government kundi doon sa private person na yan. Alam mo, Sir Ferdy at Sir Eddie, Janice, nakakatawa na nakakaiyak. Alam mo kung bakit talaga? Dahil itong mayor ngayon na si Roland Paulino, nung vice mayor pa lang siya, galit na galit yan na sabi niya, itong Bong Gordon na to, ibibenta na naman yung kung ano-anong property, ganyan-ganyan. Well, guess what? Nung nanalo siya na yung pinakamatinding real estate agent ng Olongapo.
Ha? Siya na nagbebenta. Ang daming binenta. Oo, yan na. Ang lawak Sabi niya, ng hindi naman ibinenta. yan benta. Lease naman yan. Oo. Anong pagkakaiba nun, boss? For 25 years? Oo, For 50 years? yan, oo. Hindi Oo. pa ba ano yan? Ha? Well, Lahat na At alam mo, Ferdy, lahat yun- ng nakita nila, pati yung American Legion, susunod na Oy, yan, yung susunod na American, American Legion, Legion. ha? Yung doon sa may Calvary, yung Fecho. gilid doon sa may SM Olongapo, yung gilid niyan, benta na nila yan. Mm. Yung dito sa SM na to, tapos na. Executed na. Patay na yung mga puno dyan. O, ano pang next? alam mo, yung nakakatawa nga kasi, Ferdy, yung sinabi ni Ferdy na magtatayo sila ng panibagong building na tatawaging panibagong civic center. Meron na nga tayong civic center, di ba? Ang lawak na ng civic center natin. Ibinenta sa SM. Pagkatapos ngayon, magtatayo sila ng panibagong building at doon ipagsisiksikan ang City Museum, ang City Library, ang DRRMO. At nangutang sila sa bangko para ipatayo nitong panibagong building na Sila ito. pa nangutang, ha? Talagang, Nangutang. siguro Ang wala city government wala ay talagang nangungutang pera yung sa SM. bangko para ipatayo ng another building for the civic center. Wala talagang pera yung SM. Giniba na nga yung mga structure na to on the expense, at the expense of the city. Tapos ngayon, at for the benefit ng SM yan, ha? Tapos ngayon, gagawa ka na naman ganyan, ikaw ang gagastos na naman. Wow, Yun na nga. tamis. Ang tamis. Nakakaano tamis. talaga. Trahedya na itong nangyayari. No? Sobrang lungkot ang nangyayari ngayon Ewan dito ko. sa lungsod. Ako, ng Olongapo. Nakakalungkot po talaga, Ako, wala sir. naman ako sa politika, observer lang ako. Pero lahat yata ng pinangako niya dati, binaligtad niya na. Oo nga eh. Ang sinabi niya, Magpapasagasa sa Pison. Oo. Kung ibibenta nyo ang Marikit area, ayan, pangako Sabi, niya. hindi magbebenta ng mga property, galit siya dyan. Ngayon, real estate agent na siya. At itong tennis court, talagang yan ang sinasabi niya noon sa amin. Magkamatayan na, hindi nyo magagalaw ang tennis court dyan. Pero ngayon, pinayagan niya rin niyang i-demolish Kasi ang ililipat tennis lang court. naman daw. O, ilalagay daw sa ibang building. Baka air condition yung tennis court na bago. Oo. Nako. Anyway, alam nyo, sobra. etong usapan na to, hindi pa tapos dito yan. Hindi pa. Brad, hindi pa tapos dito yan, Brad. Lalong-lalo na, ngayon lang tayo nagkaroon ng CP. Ngayon lang natin nabasa itong kontrata. No? And, there are Remember, Marami pa ah, tayong feasibility babasahin. study. Remember sir. yung kontrata niyan, December 16 ata nila na-aprubahan. Pero ang tagal-tagal naming nanghihingi. Ako mismo, nasa Sangguniang Panglunsod na ako eh. Ang tagal kong nanghihingi ng kopya ng MOA, ng contract of lease. Pero ang tagal nila ibinigay, inabot siguro ng 8 months bago nila inilabas. Ito yung kontrata na to. At saka yung timing ng mga pangyayari, parang sinadya na, dahil holidays, busy yung mga tao, Ayun na nga. maraming mga ginagawa, hindi masyado makakatutok dyan. Nagkakamali po kayo lahat. Pagka-tridor talaga yun. Nagkakamali kayo dyan. Dahil hindi namin papabayaan na ganun-ganun na lang mangyari dyan. Nang wala man lang. Meron kang binanggit na quote, Kagawad Edic. Ano sabi mo? Yung the triumph, yung if good men do nothing, that's when evil triumphs, di ba? Kapag nananahimik ang lahat ng mga taong dapat na magsalita, ay doon lumalabas. Yun. The best way, Kasamaan. the best way for evil to triumph is for good men to do nothing. Yan. Kaya hindi tayo pwedeng wala tayong ginagawa. Ulongga po to, boss. Hindi ganito dito. Ha? Kayo nga nag-benefit kayo ng ano yan. Isipin mo yan, eto nakakatawa. Bago tayo magtapos, kailangan masabi ko lang to na naalala ko lang. Yung mga pro-Paulino, pag nasusukol, katulad niyan, pag nalalabas yung mga ganyan, na-expose yung mga kalokohan na ganyan, sabihin nila, kamusta naman yung kuryente? Iniiba na agad yung usapan. Parating, dapat sagutin yan, okay na ang kuryente. Hindi mo ba napansin? May problema ka pa ba? Wala na. Nasaan na yung problema? Wala ka ng problema sa kuryente. Ha? Dahil ginawa na yan ni Bong Gordon para sa'yo. Tapos ngayon, hindi mo na problema ngayon yan. Ang problema mo na lang ngayon, kung kanino ka mamamasko. Anyway, Robert, bago tayo magtapos, gusto ko lang pong imbitahan yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo na mamaya po sa session namin sa Sanggunian, open naman po ang Sanggunian, ay pagkakaroon po ako ng privileged speech tungkol po sa pagputol ng mga puno. So kung mayroon po kayong pagkakataon at oras, ay magpunta po kayo sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo para malaman nyo po ang mga tunay na nangyayari ngayon
dito sa ating lungsod. Gusto sana namin makover yan. Papapasukin ba ang SBC sa bakit City naman Hall? hindi? Open naman sa Kasi lahat. binapagbawalan nila yung coverage ng Hindi, magpunta lang kayo doon. Yung mga media po, inanyayahan natin na magpunta sa Sangguniang Panglungsod mamayang hapon para po i-cover. Ang sinasabi ni Ellen Dabu, ni Konsehala Dabu, meron daw siyang pasabog mamaya. May pasabog, ha? Oo, kasi nalaman niya na magpe-privilege speech ako, kaya siya naman daw may May pasabog. pasabog siya. Tingnan natin kung ano yung pasabog. Ano kayang pasabog yan? Yung pasabog niya, pag-usapan din natin sa susunod, ha? Oo, sige. Sa bagay, sunod-sunod na yung ginagawa nilang pasabog. Nagpasabog na sila doon sa Marikit. Nagpasabog sila doon sa Calvary. Puro pasabog yung ginagawa na ito mga ito. Hanggang buong Olongapo po, sumabog na. Di ba? Dahil sa inyo, sa mga pasabog nyo. Anyway, eto, Janice, pangako sa susunod, papag-usapan pa rin natin yan. Pero gusto ko sana mabigbigyan yung mga environmentalist groups na makapagsalita naman sa issue na to. Ako naman, hindi ako environmentalist per se. Pero gusto ko na may puno dyan dahil maganda para sa mga bata yan. Yung mga puno na nandun, yung binutol nila, wala pa yung mga anak natin nandyan na yan. Tapos hindi na makikita yan ng mga apo natin. Kasi wala natin ang nila. Kaya nga nakakalungkot nung makita natin yung mga videos kasi yun na yung last time na masisilayan natin yung mga puno na yan. Yan. Ako. So, Janice, salamat na lang dito sa ating mga guests at medyo Thank naliwanagan you. tayo dito sa pagkatamis-tamis na deal na yan, na kontrata na yan, ha? Si Kagawad Ferdy, si Kagawad Edic Piano. Thank you po. Thank sa you, susunod. Kagawad. Makasukin natin Maraming yan. salamat Gusto natin kausap yung mga yan. I'm sure babalik pa sila dito sa programa natin. Sa susunod, maglagay tayo ng nurse dito para mag-check ng BP. BP. Oo nga, medyo ako din na-tension eh. Kung pag-uusapan ulit natin to, please, maglagay kayo ng nurse dito with BP up. Please. Sige po, tatawag tayo ng Red Cross, ha? Yung tinanggal nila na Red Cross doon, tatawagan din natin dito, ha? Sige po, Janice, paalam na tayo. Salamat po sa pagsubaybay dito sa Bongga po! Mayaman ang kultura, makulay ang tradisyon, mahalagang kasaysayan ng kahapon at ngayon. Ito ang Olongapo, maunlad ang bayan ko, mahal ko ang Olongapo, yaman ng Pilipino. Bonggapo, 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 Olongapo. Fuzzy? Lara? Ano nangyayari dito? Teka, sino ka, ha? Lara,